May mga balitang akala natin ay baon na po sa limot. Pero dito po sa mundo ng cryptocurrency, lalo na po dito sa XRP community, walang issue ang nananatiling tulog. Sabi po sa ating balita dito kay Times Tabloid, David Schwartz denies ever agreeing to mislead XRP holders. Yan. Isa pong napakainit na usapin ito na muling nagliyab sa X at sa iba pang mga social media. Ito ay may kaugnayan po sa transparency ng Ripple at sa mga naging pahayag ng kanilang mga executives noong mga unang taon ng paglaki ni XRP. Si David Schwartz dito ang tinaguri ang CTO Emeritus ng Ripple at siya po ay muling nasa spotlight ngayon. Pero sa pagkakataong ito, hindi po ito tungkol sa bagong code o technical update, kundi tungkol po sa kanyang integridad at komunikasyon po ng Ripple sa atin na mga investors. Ayon po sa balita natin dito ay mariing na itinanggi ni Schwartz ang mga aligasyon na nagkaroon po sila ng kasunduan na linlangin ang mga XRP holders tungkol sa tunay na halaga at potensyal ng asset na ito. Sabi nga niya sa kanyang post dito, no agreement never happened. Kaya sa bino na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat anggulo ng balitang ito at susubukan po nating intindihin kung bakit hanggang ngayon ang mga salitang binitawan noong nakalipas na taong 2017 ay tila multong bumabalik sa kasalukuyan. At ayan, bago po natin simulan ay i-check lamang po natin saglit ang kasalukuyang presyo ni XRP kung saan ito po ay naglalaro sa 1.3955. Ayan, 55. Siya po ay nakaranas ng pagbagsak sa araw na ito kung saan ay bumubuo po siya ng bearish candlestick. Ayan, umangat po siya nitong nakalipas na araw. Pinakiramdaman niya yung upper portion ng ating symmetrical triangle dito at naramdaman niya na matigas ito kaya mukhang siya ay napaatras ngayon. At balikan po natin ang ating balita at simulan po natin sa pinagmulan ng misleading allegations na ito. Ayan, bakit nga ba muling uminit ang usaping ito? Ang lahat ay nagsimula nang mag-share ang crypto influencer dito na si Steph is Crypto ng mga lumang pahayag ni David Schwartz. Ang mga paratang ay nakatuon po sa ideya na di umano ay sadyang pinalobo ng Ripple ang expectations ng mga retail investors para suportahan ang ecosystem. Sinasabi ng ilang kritiko na mayroong non-disclosure agreement o ito po ay lihim na usapan sa loob ng Ripple para itago ang katotohanan sa publiko. Ngunit hindi po nanahimik si Schwartz dito. Ayan po siya, nagsasalita at nagpapaliwanag. Ayan. Sa kanyang mabilis at matapang na tugon, nilinaw po niya dito na walang ganitong uri ng kasunduan. Ang kanyang sagot na never happened ay isang direktang pagsampal sa mga teorya ng conspiration or conspiracy na naglalayong sirain ang reputasyon ng Ripple. Ngayon sa aking opinion, kung titignan po natin ang konteksto ng crypto market, napakahalaga po ng integridad ng isang leader. Sa loob po ng maraming taon, si David Schwartz ay kilala bilang isa sa pinaka-transparent na tao sa industriya. Hindi po siya katulad ng ibang mga founders na nagtatago sa likod ng marketing teams. Siya mismo ang sumasagot sa mga mahihirap na tanong dito sa X. Kaya naman, sa aking pananaw, ang kanyang flat denial ay may malaking bigat. Pero ang tanong ay bakit muling lumabas ito ngayon? Sa tingin ko, ito po ay dahil sa frustration ng marami sa price action ng XRP sa mga nakaraang cycle. Kapag hindi po nakakamit ang inaasahang presyo, madalas po nating hanapin ang sisisihin.
Ngunit kailangan po nating tanungin ang ating sarili. Nilinlang ba talaga tayo o baka naman na misinterpret lang natin ang mga technical na kanilang paliwanag? Sa bawat investment, may risk at ang pagturo ng daliri sa mga executives pagkalipas ng halos 10 taon ay tila pagpapakita po ng kawalan ng pananagutan sa sariling desisyon sa pag-invest. Ang depensa po ni Schwartz dito ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong engineering culture ng Ripple na nakabase po sa logic at hindi po sa hype. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa 2017 Liquidity Agreement. Isa po sa pinaka-kontrobersyal na bahagi ng isyong ito ay ang mga komento ni Schwartz noong 2017. Yan, sabi dito, at the time, Schwartz explained that XRP could not remain extremely cheap if it were expected to efficiently support massive transaction volumes across global payment networks. Noon ay ipinaliwanag po niya kasi ang relasyon ng presyo ng XRP sa liquidity. Sabi niya kung si XRP ay gagamitin para suportahan ang dambuhalang transaction volumes ng mga global payment networks, hindi po ito pwedeng manatiling extremely cheap o sobrang napakamura. Ang logic po ni Schwartz dito ay simple. Kung ang isang institution ay gustong maglipat ng $1 billion gamit sa XRP at ang presyo ng XRP ay barya-barya lamang, kakailanganin nila ng napakaraming tokens. Ito ay magdudulot ng matinding volatility sa market. Pero kung ang presyo po ng XRP ay mataas, mas kakaunting tokens lang ang kailangan para ilipat ang parehong halaga ng pera na nagresulta sa mas efficient na market. Ngayon sa aking opinion po dito ay dito po nagkakaroon ng malaking gap sa pagitan po ng technical explanation at saka speculative interpretation. Marami pong retail investors ang nakarinig sa paliwanag na ito at agad na nag-conclude. Yan. Sabi nila, ibig sabihin, kailangang maging $1,000 o $10,000 sa XRP para mag-function. Ngunit kung susuriin po nating mabuti, hindi po nagbibigay si Schwartz ng price prediction. Nagbibigay lamang po siya ng structural requirement para sa utility. Kaya masasabi ko po dito ay dito nagmula ang sinasabing misleading narrative. Ang Ripple po ay nagbebenta ng isang vision ng utility, habang ang retail ay bumibili ng vision ng kayamanan. Hindi kasalanan ni Schwartz kung ang kanyang paliwanag sa liquidity ay ginamit ng mga moon boys para gumawa ng mga unrealistic price targets. Bilang isang programmer at architect ng XRP Ledger, ang kanyang focus ay nasa efficiency. Sa kasalukuyang panahon natin ngayon, nakikita na natin ang dahang-dahang pag-akyat ng utility. Pero ang presyo ay hindi pa rin tumutugma sa mga extreme fantasies ng ilan. Ito ang dahilan kung bakit masakit para sa iba na marinig ang kanyang pagtatanggi ngayon. Dahil parang sinasabi niyang, kayo ang nag-isip niyan. Hindi ko sinabing mangyayari yan bukas. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa laban po sa unrealistic valuation claims. Yan. Sa kabila ng mga paglilinaw ay hindi po tumigil itong si Schwartz sa pagpuna sa mga unrealistic valuation claims na kumakalat po sa social media. Sa katunayan ay paulit-ulit po niyang sinasabi na ang Ripple ay nakatuon po sa adoption at saka payment efficiency kaysa sa speculative price targets. Marami pong community members ang nagtatanong. Ayan, karamihan sa kanilang katanungan ay kung ganon, bakit hindi nila pinigilan ang mga fake news noon? Ang sagot po ni Schwartz ay palaging nakabase sa kalayaan ng market.
Hindi po kontrolado ng Ripple ang opinyon ng bawat influencer sa YouTube o X. Ang kanilang trabaho ay bumuo po ng technology, hindi maging pulis ng mga presyo. Ngayon, sa aking opinyon ay napakahirap po ng posisyon ng Ripple. Kung masyado silang magiging vocal laban sa mataas na presyo, sasabihan ng mga investors na pinapabagsak nila ang sarili po nilang asset. Kung mananahimik naman sila, sasabihin ng mga speculators na hinahayaan nilang malinlang ang publiko. Ito ang tinatawag nating double-edged sword. Kaya sa aking pagsusuri, ang ginagawa po ni David Schwartz na patuloy na pagsagot sa mga isyong ito ay isang paraan ng damage control para po sa long-term legacy ng kumpanya. Ayaw nilang matandaan ang Ripple bilang isang project. Yan, project na nabuhay lamang sa hype. Gusto nilang matandaan sila bilang ang Internet of Value. Kaya masasabi ko po rito ay ang mga investors na nagagalit kay Schwartz ngayon ay ang mga taong hindi po nagbasa ng white paper. Si XRP ay dinisenyo para sa bilis at mura na transaction cost. Ang appreciation ng presyo ay byproduct ng adoption, hindi ang main goal ng core protocol developers. Kailangan po nating tanggapin ang tagumpay ng Ripple bilang kumpanya ay hindi laging nangangahulugan ng $589 XRP sa loob lamang ng isang gabi. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang katanungan kung bakit ang Ripple lang ang laging binabantayan. Ayan, napansin nyo ba mga ka-crypto kung ikukumpara po sa ibang crypto projects gaya ng Ethereum o Solana, ang executives ng Ripple ay nakakaranas ng kakaibang antas ng scrutiny. Yan, unusual scrutiny Ripple executives face compared to leaders of many other crypto projects. Ayan, bawat interview po ni Brad Garlinghouse o David Schwartz mula pa noong nakalipas na taong 2015 ay hinahalukay o hinuhukay at sinusuri ng parang isang ebidensya sa korte. Ito ay dahil po sa strong public presence nila. Dahil sila ay isang kumpanya na nakabase po sa US at sumusunod sa mga regulasyon, mas madali po silang maging target ng mga kritiko at ng mga nadismayang investors. Ang latest na debate na ito ay nagpapatuloy lamang ng transparency ay isa pong sensitive na topic. Sa aking opinyon, ang dahilan kung bakit laging mainit ang upuan ni na Schwartz ay dahil po sa tagal ng laban nila sa SEC. Ang kasong iyon ang nagtakda ng standard para sa transparency. Kaya sa tingin ko, ang paghalukay sa mga 2017 comments ay isang taktika ng mga nais pang magtagal ang gulo sa loob ng community. Ngayon ay bakit natin kailangang balikan ang nakaraan kung ang 2026 ay nag-aalok na ng maraming bagong oportunidad? Ang masasabi ko po rito ay ang mga taong pilit na naghahanap ng kasunduan sa panlilinlang ay ang mga taong hindi makamove on sa kanilang entry price. Bilang mga matured investors, dapat po nating tingnan ang current fundamentals. Mayroon na po tayong RLUSD. Mayroon na tayong mga bagong bridges at lumalawak na ang institutional adoption. Ang pag-focus po sa kung ano ang sinasabi ni Schwartz, 10 taon na ang nakakaraan, ay parang panunood lamang ng lumang sine habang may bagong pelikula na sa harap mo. Ang transparency ay nandyan na po. Ang tanong ay kung handa ba tayong tanggapin ang katotohanang mas mahaba ang proseso kaysa sa inaasahan natin. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang tungkol naman sa tensyon sa pagitan po ng utility at ang speculation. Ang usapang ito ay nagpapakita rin ng mas malawak na tensyon sa buong cryptocurrency industry. Ayan. Broader tensions between
utility adoption, and speculative investing across the cryptocurrency industry. Sa isang panig nandyan po ang mga retail investors na ang tanging focus ay ang future price appreciation. Gusto po nilang yumaman agad. Sa kabilang panig ay ang mga blockchain companies naman. Gaya po ng Ripple, na ang priority ay infrastructure development at enterprise use cases. Si Schwartz ay simbolo po ng infrastructure side. Para sa kanya, ang tagumpay ay kapag ang bawat bangko sa mundo ay gumagamit na ng XRP Ledger kahit anong presyo pa ang nakalagay sa chart. Para po sa retail, ang tagumpay ay kapag ang chart ay to the moon. Sa aking opinion, ang tensyon na ito ang dahilan kung bakit hindi po matatapos ang mga debate na gaya nito. Hanggat ang mga tao ay tumitingin po sa crypto bilang isang lottery ticket, laging may sisisihin kapag hindi po lumabas ang kanilang numero. Kaya sa aking pananaw, ang pagtanggi po ni David Schwartz dito na nilinlang nila ang mga tao ay isang paalala na ang crypto ay isang long game. Ang utility adoption ay matagal. Yan. Matagal, mabagal at madalas ay boring. Ang speculative investing ay masaya, mabilis pero mapanganib. Kung ikaw ay pumasok po kay XRP dahil sa technical explanation ni Schwartz tungkol sa liquidity, dapat mong maintindihan na ang liquidity ay hindi po nabubuo sa loob lang ng isang taon. Kailangan po nito ng regulatory clarity, global corridors, at institutional trust. Lahat ng ito ay unti-unti nang nangyayari ngayong taong 2026. Kaya ang aking masasabi po rito ay tigilan na natin ang paghahanap ng multo sa nakaraan. Mas mabuting mag-focus po tayo sa kung paano natin mapapakinabangan ang kasalukuyang ecosystem na binuo nila sa kabila ng lahat ng pressure. Kaya sa kabuuan, ang muling paglutang ng mga aligasyon laban kay David Schwartz ay patunay lamang na si XRP ay isa sa mga pinaka-polarizing na asset sa kasaysayan. Ang matapang po na pahayag ni Schwartz na never happened ay dapat pong magsilbing tuldok sa mga teorya na ang Ripple ang sadyang nalinlang. Ang katotohanan po dito ay simple. Ang teknolohiya ay narito na. Ang vision para sa liquidity ay malinaw at ang integrity ng mga developers ay nananatiling matatag sa kabila ng mga batikos. At sa huli, ang bawat investors ay may responsibilidad na suriin at hindi lamang umasa sa mga interpreted meanings ng mga pahayag. Ang Ripple executives ay patuloy po na haharap sa scrutiny, pero hanggat ang code ay gumagana at ang network ay lumalaki, ang ingay po sa social media ay mananatiling ingay. At ayan, bago po tayo magtapos ay magkaroon muna tayo ng konting technical analysis update dito sa daily chart time frame ni XRP. Ayan, si XRP, gaya ng aking sinabi kanina, ay patuloy pong naglalaro sa loob ng ating nabuong symmetrical triangle pattern dito. At ang ating patuloy po na binabantayan dito ay kung saan po siya makakaranas ng breakout. Kung sa ganitong mga pattern, kung dito po magkakaroon ng breakout sa upper portion, asahan po natin ang isang mabilis na pag-angat ng presyo nito. Yan. Maaring ganyan po ang kanyang magiging galaw kung nagkaroon tayo ng breakout dito sa itaas na bahagi ng ating symmetrical triangle pattern na ito. Ngayon, kung dito naman po siya magkakaroon ng breakout sa ilalim na bahagi, ay possible po na siya ay bumagsak at umabot dito sa ating sunod na major support na 1.3211. Pero may posibilidad pa rin hanggang sa mga paparating na araw na wala tayong mararanasang breakout, kundi patuloy pa rin po siyang maglalaro dito sa loob ng ating symmetrical triangle pattern na ito. Malamang ay baka umabot po siya hanggang dito sa pinakadulo bago magkaroon ng breakout.
Ayan, bumabagsak po itong si XRP, makatapos po siyang maranas ng rejection kahapon dito sa upper portion ng ating triangle pattern. Pero kung ikukumpara po natin kay Bitcoin, ayan, si Bitcoin ay nakawala na po sa kanyang pattern dito na ascending channel pattern. Ayan. At mukhang ngayon is bumagsak na rin po siya. Pero mukhang magkakaroon lamang po siya ng retest dito sa nabasag na upper portion ng ascending channel pattern. Kung pag magkakaroon po siya ng rebound or pagtalbog dito, mukhang tuloy po yung kanyang pag-angat. Yan, or baka akitin po niya yung sunod na major resistance natin dito na $84,500. Kaya yan naman po ang kalagayan ni Bitcoin. Yan, balikan po natin ang chart ni XRP. Kaya ayan po ulit. Ang ating binabantayan dito ay walang iba kundi ang mararanasang breakout ni XRP. Kasi yan po talaga ang magdidikta sa kanyang susunod na direksyon. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood.